tipong mga kabataan. Masasayang puso na nag-aawitan. Sa Diyos ng langit ay ay nalubos sa kasaganaan ng nawang kaloob. Espiritong mga aliw unang nalubog sa nagkakaisang mapayapang kagala kang ding ipagkakapuri. Bagong henerasyon ng lahing mabuti, sila ang susunod na mahalin. Sama natin ngayong ipagpili itong pagtitipong kabataan tanging paboring marangal ng paghiwalhati. Ibigay sa Diyos at banal na hari. Kagala kang ding ipagkakapuri. Bagong henerasyon ng lahing mabuti, sila ang susunod na mahalin. Kagala kang ding ipagkakapuri. Bagong henerasyon ng lahing mabuti, sila ang susunod na
has believed our message, and to whom was the arm of the Lord been revealed? For he grew up before him like a tender shoot, and like a root out of parched ground. He has no stately form or majesty that we should look upon him, nor appearance that we should be attracted to him. He was despised and forsaken of men, a man of sorrows and acquainted with grief, and like one from whom men hide their face. He was despised, and we did not esteem him. Surely our griefs he himself bore, and their sorrows he carried. Yet we ourselves esteemed him stricken, smitten of God, and afflicted. He was despised and forsaken of men, a man of sorrows and acquainted with grief, and like one from whom men hide their face. He was despised, and we did not esteem him. But he was pierced through for our transgressions, he was crushed for our iniquities. The chastening for our well-being fell upon him, and by his scourging we are healed. He was despised and forsaken of men, a man of sorrows and acquainted with grief, and like one from whom men hide their face. He was despised, and we did not esteem him. Sa pagitan ng pagtataka at pagmamahal, sa lagi ng pagtatanong sa may kapal, sino ako na iyong tinapos na sa langit mapapiling? Ngayong kalagayan ko'y damong tabunan ng mga bulaklak.
ng luha ko'y galing sa iyong kaibig-ibig. Salamat sa pag-ibig, O Diyos, na siyang tunay na nagmamahal. Paano mo ako nakita? Paano mo ako niyakap? Ang pag-ibig sa aking lahat ay kagaya ng sa'yo, Ama. Isa na ang mundo ay mas makulay pa. May pagpili ba ang ating pag-ibig? Bang sa lagi lang na nasa ating nakahilig? Sino nga ba ang mas may kailangan ng iyong kamay? Yun bang masigla o yung nakahandusay? Huwag maging bulag ang ating mga puso. Alalahanin lagi ang piling ng Panginoon. Mag-ibigan sa isa't isa mula noon hanggang ngayon. Magbigay ng walang kapalit, hanapin na mawaglit, magpatawad ng nakangiti, gaya ng pagpapatawad ng langit. Dakila kang umibig, O Diyos, na siyang tunay na nagmamahal. Paano mo ako nakita? Paano mo ako niyakap? Ang pag-ibig sa aking lahat ay kagaya ng sa'yo, Ama. Isa na ang mundo, isa na ang mundo ay mas makulay pa. Kalungkutan, huwag mong daramdamin. Sa daigdig ng ating buhay, nagbabalik ang dating ligaya. Kailangan lang ay harapin. Naririto ang iyong kasama, sa iyong tabi ay dumaramay. At ngayon'y handang tulungan ka na maibalik ang iyong sigla. Ilagak mo ang iyong puso at tiwala at pag-asa sa Diyos. Ang tinig niya ay iyong tingin, kamay niya ay abutin.
Sipayo nagdulot ng pagkabigo, nag-iwan man ng sugat at kirot sa puso. May panahong kusang naghihilom, ilagak mo ang iyong puso, ang tiwala at pag-asa sa Diyos. Ang tinig niya ay iyong dinggin, kamay niya ay abutin. Hello, hello. Magandang umagang muli, maligayang araw ng ating pananambahan sa Diyos. Tayo po ay manalangin. Damhin natin ang presensya ng ating Panginoon. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli pong natitipon kami na iyong mga hamak na lingkod sa bawat dako ng bansang aming kinaroroonan. Kapiling namin ang lahat ng aming mga kapatiran mula sa mga kabataan hanggang sa dako ng mga kapatiran na nagtataglay na ng mga kaidaran sa buhay. Kapiling namin ang mga magulang at ang mga mangangaral sa bawat lokal na kanilang pinangangalagaan. Sa umagang ito, Amang Banal, kami ay puspos ng mga pagnanais na aming maipagpasalamat sa iyo ang lahat ng mga dakilang kaloob na iyo pong ipinahahatid sa amin sa araw-araw ng aming mga pagdadala ng buhay. Marami pong salamat, Panginoon, sa pananatili ng aming mga hiram na kalagayan, ng aming buhay, na hanggang sa mga sandaling ito ay masisigla pa ring tinataglay ng bawat isa sa amin. Salamat po sa mga butil ng iyong mga pagpapala sa araw-araw na amin pong tinatanggap upang aming maging pantustos sa lahat ng aming mga pangangailangan sa buhay, sa bawat oras na amin itong pinagsisikapan na mapangasiwaan ang pananatili ng mga kaayusan, mabuting kalusugan at mga kapayapaan sa amin pong mga sarili. Ikaw ang Diyos naming buhay na aming pinagtitiwalaan at sinasampalatayanan na pinagmumulan ng lahat ng mga pagpapala na aming tinatanggap. Kaya sa oras na ito, sa muling pagsisimula ng panibagong linggong panahon, kami po ay nagpapasalamat at nagpapaalam muli sa iyo na kami ay marapatin mong maging bahagi na naman ng isang linggong panahon na aming kakaharapin. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga araw na dumadaan na tunay na nagiging ligtas kami sa lahat ng uri ng mga kapahamakan, mga biglaang kamatayan, bunga ng mga mabibigat na mga karamdaman at mga kasakunaan na nakapaligid lamang sa aming mga abang mga kalagayan. Salamat po sa iyong mga pagtulong
sa mga paghilom o mga pagkagaling ng aming mga tinataglay na mga karamdaman. Gayon din naman, maaaring ang marami pa sa aming mga kapatid sa kasalukuyan ay nagtataglay din ng mga panghihina ng mga katawan at mga pagsilip ng iba't ibang mga karamdaman sa aming mga buhay na ngayon naman ay sinasampalatayanan namin na muli mong ipahahatid ang iyong mga dakilang himala at mga pagtatagumpay sa aming buhay upang kami pagalingin sa lahat ng mga uri ng mga karamdaman. Papanumbalikin mo, Panginoon, ang aming mga dating kalakasan at kasiglahan ng aming mga kaluluwa, ng isipan at ng aming mga pangangatawan upang ang mga bagay na ito na madaragdag sa aming muli ay amin pong magiging kasangkapan sa patuloy naming mga paglakad ng may pagtatapat at kabutihan sa ilalim ng iyong dakilang kautusan. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, muli naming inihaharap sa iyo ngayon ang aming mga sarili bilang mga tapat at nagbabanal mong mga alipin na sa araw-araw ay nagiging bahagi pa rin ng aming mga pagsisikap at ng mga pagkakamali sa buhay, sapagkat ito ang katayuan ng katulad naming mga taong marupok na iyo pong ginawa sa ganitong kalagayan. Idinadalangin namin ang mga pagkakamali o anumang uri ng mga pagkakasala na nagiging bahagi po ng aming mga buhay dito sa nagdaang isang linggong panahon. Ipatawad mo po sana, Panginoon, sa aming lahat, ang aming mga kahinaan at mga karupukan. Tulungan mo kaming palagiang maging malinis ang aming mga isipan at ang aming mga damdamin para sa aming mga pagharap, sa aming mga kapwa, sa aming mga sarili at lalong higit ay sa iyong dakilang mga paningin. Linisin mo po ang aming mga puso at damdamin mula sa mga bahid dungis ng mga pagkakasala upang ang mga kapatawaran na amin pong tatanggapin sa araw na ito ay maging sapat na dahilan at kalakasan upang kaming lahat ay mangagsikap at magpatuloy pang lumakad ng may pagtatapat sa iyo pong dakilang bayan. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang iyo pong mga alipin sa oras na ito ay magkakaroon ng pagkakataon na muling makapakinig ng iyong mga pagbabalita, ng iyong mga payo, mga salita, aral at mga kautusan na amin pong babasahin mula sa banal na kasulatan. Kami po'y lubos na naniniwala na palagian mong gagabayan ang iyong mga aral at salita sa pamamagitan ng lahat ng mga mangangaral na iyo pong itinatalaga upang magpahayag ng iyong pag-ibig at ng mga payo sa buhay sa lahat ng mga lokal na magsasagawa ng mga pananambahan sa oras na ito. Pagpalain mo at sa tuwin ay pakinggan ang mga dalangin ng mga magiging saksi sa aming mga pag-aaral, ang mga kapatid sa iba't ibang mga bansa, ang mga kapatid sa iba't ibang mga lokal, sila rin na nangasa kanilang mga sambahayan at sa lokal na ito na kinapapangyarihan ng aming pong pananambahan. Pagpalain mo lahat ng kapatid, maging ang mga tagapakinig, mga panauhin sa iba't ibang mga dako at nawa ang mga kaliwanagan ng mga butil ng katwiran na mahahayag po sa aming mga kalagitnaan, hindi lamang maging mabisa na mapakinggan ng aming mga tainga, kundi ito'y magtanim ng mga katotohanan at mga kahalagahan at kabuluhan sa aming isipan at sa aming mga pagdadala ng buhay sa araw-araw na aming nilalakaran. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang lahat po ng ito, mga bagay na nais naming ipagpasalamat, bunga ng iba't ibang mga kadahilan ng nagmumula sa mga isipan at damdamin ng bawat isa sa amin. Gayon din ang bawat kahilingan na nagmumula sa mga sambahayan, sa pangangailangan ng mga pamilya, ng bawat tao, mga kapatid, at ng sino man sa kapulungan ng iyong dakilang bayan.
ikaw po ang nakakaalam kung ano lamang ang dapat na tunay na tanggapin sang-ayon sa iyong kagustuhan. At ang lahat po naman ng ito ay amin pong pinasasalamatan sa iyong pangalan at lagi po naming hinihiling sa pamamagitan ng pangalan ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Mga kapatid, pagpapala ang muling sumasa atin sa araw na ito, ikatlong linggo ng buwan ng Hunyo 2026. Magandang araw sa ating lahat. Binabati natin ang lahat ng mga kapatid mula sa lokal na ito, Sampaloc, San Rafael, Bulacan, hanggang sa mga lokal na kasama nating gumaganap ng ating pananambahan sa pamamagitan ng online service. Siyempre, ang mga kapatid natin na laging nakapanood sa atin, lokal ng Parañaque City. Hello po sa inyong lahat. Gayon din sa Tarlac City, Santa Maria, Bulacan, at sa lahat po ng mga kapatid natin na laging nanonood sa anumang oras ng ating pagtatanghal. Meron po tayong alas 3 kay Brad Rante Santiago, meron tayong alas 6 kay Brad Teodoro at Tiensa na ating pinakikiusap sapagkat araw ng linggo. Ang pakikinig po sa ating mga aralan through online ay hindi lamang pagsamba, kundi isang informative procedure. Sa halip na tayo halimbawa ay nakikinig lamang ng mga drama sa radyo, ay gawin nating paglilibang at bahagi ng ating pag-ibig ang pakikinig din naman habang tayo nagluluto, naglalaba o ano pa man ang ginagawa. Bukod po sa pagsamba na formal, dalawang klase po kasi yung panonood. Pagka formal, yun na yung pagsamba. Nakaupo sa bahay, nakamaayos ng kasuotan, tumatayo, nananalangin, tumatanggap ng basbas. At huwag kalilimutan, hindi makukumpleto ang ating mga pagsamba, lalo na yung mga nasa malayo, sa ibang bansa. Huwag niyong kalilimutan ang inyong mga paghahandog dahil yan po ay napakahalaga ng kakumpletohan ng ating pagpapasalamat, paghiling sa Diyos, mga bagay na pinapangarap natin na gusto nating ganapin ng Diyos sa atin. Subalit, alam naman natin ang takbo ng palatuntunan mula pa sa katutubong kaparaanan. Ang mga tao sa panahon pa ni Moises, lahat ng hilingin, lahat ng ipagpasalamat sa Diyos ay tinatambalan ng handog. Hindi po inimbento yan ng ating mga ministro, kundi ito po ay utos ng Diyos na sa lahat ng ating hihilingin o pasasalamatan, patutunayan natin ito sa pamamagitan ng mga handog na kaloob na nagmumula sa ating mga puso. Kaya nire-remind natin ang lahat na lagi nating pipilitin na maging kumpleto ang ating pananambahan. Sa araw na ito, may mga nag-message. Titingnan ko lang po kung may nadagdag. Minsan kasi nagsisimula na mayroon pang kung meron man akong hindi nabasa, mamaya pong alas 3 o sa susunod na linggo, humble. So far, ang aking po natatanggap pa lang mula sa Sampaloc, bagaman ngayon ay siya ay nasa Apalit, Pampanga, si kapatid na Mary Grace Santiago, nagpapasalamat sa Diyos dahil sa patuloy niyang kalakasan na para po siyang walang sakit. Patuloy na kaligtasan sa mga biyayang kanyang tinatanggap gaya ng matagumpay na pagtatapos ng 6 na buwang chemotherapy at patuloy na dumadalangin sa Diyos na sana'y maluwalhati, matagumpay ding madaanan ang kanyang operasyon sa darating po na Miyerkules. At after ng operasyon, nananalangin pa rin para sa aming ina-anticipate o inaabangan o inaasahan, pwedeng hindi, pwedeng meron yung radiation po ng kanyang tatanggapin ng katawan. Siya po kasi sumasailalim sa sakit na breast cancer. Kaya abot ang kanyang pasasalamat dahilan sa
yung first part ng paggagamot, yung chemotherapy ay so far ay matagumpay na naganap na. So yun po ay partial accomplishment at yun ay ipinagpapasalamat po kapatid na Mary Grace Santiago at ng kanyang buong pamilya. So walang ganong nag-celebrate ng birthday ngayon, kaya wala pong nag-message, kaya pupunta na po tayo sa ating paksa. Ang pamagat po ng ating paksa na binalangkas ni Brad Rante nito lamang June 3, 2026, gaya ng ating mababasa, mula po ito sa banal na kasulatan, ang kabanalan at katapatan ay kailangang pagsumikapan ng bawat kaanib sa IDB CJ. Ito po, kabanalan at katapatan ay kailangang pagsumikapan bilang bahagi ng ating pagsunod sa sinasabi po sa unang Timoteo 3:15, ang tao kaya pumapasok sa bahay ng Diyos ay upang alamin ang mga bagay na ugaliin. So ang IDB CJ po ay isang dako ng pagbabanal ng mga ugali ng tao. Alam naman po natin ang ating buhay, kahit tumatanda na tayo, marami pa tayong mga itinatama sa ating mga pagdadala ng buhay, lalong-lalo na sa ating mga pag-uugali. Palatandaan daw po sa taong matino ay binabantayan yung kanyang sarili. Dahil ang tao po, gaya ng ating naoobserbahan, kapag hindi na nag-aayos ng sarili, wala nang pakialam sa kanyang mga ginagawa sa buhay, nagkakaroon ng mga kapintasan sa kanilang mga kapwa, yung pong tao na yon ay taong hindi na nagsusumikap na maging tapat sa kaayusan. Upang ating pong lalo pang matutuhan ng ating pag-aaralan na lagi po nating sinasabi, hindi po ito mula sa diwa at puso ng mga mangangaral. Hindi po kami ang gumagawa nung aral na ito. Bagaman kami po ang nagbabalangkas, subalit kinukuha lamang po namin ito sa iba't ibang pages, iba't ibang mga verses upang pagsamasamahin at tayo po ay matuto mula sa napakaraming mga payo na nakasulat po sa Biblia o sa banal na kasulatan. Kung aking titingnan ngayon, ito po ay binubuo ng 12 talata, kaya atin pong uumpisahan na. Let us go back again with the topic. Ano ang topic? Kabanalan at katapatan. Ang kabanalan tungkol sa pagiging mabuti ng ating espiritu. May mga tao, kahit kasabay nating nabubuhay sa mundo, walang pakialam sa kabanalan. Ayaw nilang pinag-uusapan yung tungkol sa buhay na walang hanggan, tungkol sa Diyos, tungkol sa Biblia, ayaw nila yon. So, sino ka bilang tao? Ikaw ba'y taong may pakialam sa kabanalan? Ikaw ba'y tapat sa lahat ng bagay? O katulad din ba tayo ng tao na walang pakialam sa buhay? Tayo po ay manghihiram ng kaalaman mula sa Biblia. Basahin natin ang unang-una. Unang tanong, bakit kailangang pagsumikapan ang kabanalan at katapatan? Mula sa Biblia, sagutin natin, Kolosas 1:1 hanggang 3. Bakit tayo kailangang magbanal o maging tapat sa utos ng Diyos? Sagot, si Pablo, na apostol ni Jesucristo, sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos at ang kapatid nating si Timoteo. Next, 2. Number 2, verse 2. Sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Kristo. So, dito po pumasok yung paksa natin. Banal at tapat na mga kapatid kay Kristo. Kayo po ba ay miyembro, kapatid, sa IDBCJ? Pag sinagot niyo pong opo, may tanong tayo sa sarili. Bilang kapatid, masasabi mo bang katulad nila, katulad ng kapatid sa Kolosas, ikaw ba ay nagbabanal? Ikaw ba ay tapat sa kautusan ng Diyos? O masabi lang na ikaw ay may relihiyon, nasabi lang na ikaw ay nabautismuhan, pero hanggang sa mga panahong ito, hindi mo naman
masabi pa rin kung ikaw ba'y nagbabanal o nagtatapat. So ito po ang assignment natin sa buhay. Kung hindi man, it doesn't matter. Lagi po tayong may panahon para magtuwid. Ang ating mga lakas at mga panahon ay laging ibinibigay sa atin ng Diyos upang magsikap, itama ang anumang uri ng ating mga pagkakamali. Kaya po natin binabasa para ma-remind tayo na ang pagiging kapatid sa iglesia ay hindi basta-basta. Pag kapatid ka sa iglesia, ikaw ay banal at tapat na mga kapatid kay Kristo na nanga sa Kolosas. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama. 3. Nagpapasalamat kami sa Diyos na Ama ng ating Panginoong Jesucristo na kayo'y laging idinadalangin. Napapansin po natin yung pagiging tapat nila, mga kapatid, sa paglilingkod sa Diyos. Nakatulad din po naman natin ang ating ginagawa, kaya tayo laging nagbabalitaan every Sunday, at hindi lang Sunday, every day, ginagawa natin yung mga primary, pangunahing kautusan ng Diyos upang tayo maging banal at tapat sa paglilingkod. Number 2, paano pa pinaliwanag sa Biblia kung gaano kahalaga ang pagiging mapagsumikap sa pagbabanal at pagtatapat. Hebreo 3:1 hanggang 2 naman. Sabayan niyo po akong bumasa. Kaya mga banal na kapatid, mga may bahagi sa pagtawag ng kalangitan, inyong isipin ang apostol at dakilang saserdote na ating kinikilala si Jesus. Kung ating pong maaalala, sa ibang mas malalim na pag-aaral, ang tao bago matawag na banal, kailangan namatay ka muna. I mean, sa pagginising ka, pagbabalik ng ating Panginoon sa Kristo, gigisingin ng lahat ng mga taong matuwid, saka mo palang malalamang, ay banal pala ako. Or the other way around, sa pangalawang paggising, yun na yung pupunta sa impyerno. Pero dito po, sapagkat ito ang nagsasalita ay si Apostol Pablo na alam natin matulain siyang magsalita. Naalala niyo ba minsan, ang isang estudyante hindi pa naman abogado, mga 3rd year pa lang, 4th year pa lang, sa paggalang at pagtingin ng mga kanyang mga kaibigan o kamag-anak, ay hindi pa naman gumagraduate, tinatawag ng attorney. Parang ganun lang po yan. Ang isang estudyante ng medisina, hindi pa gumagraduate, sa sobrang katuwaan ng mga kamag-anak, kung tawagin na siya ay doktor. Ito po ay isang pagrespeto at paggalang ni Apostol Pablo sa mga kapatid na bagaman buhay pa, hindi pa namamatay, hindi pa ginigising ni Kristo, ay tinatawag na pong banal. Kasi pwede tayong i-contest dyan ng ibang mga kapatid, ididebate tayo ng ibang mga tao. Akala ko ba, magiging banal lang ang tao sa Judgment Day? Ba't diyan, sabi ni Pablo, buhay pa yung mga kapatid, tinatawag ng banal. Hindi po yan ang rules, mga kapatid. Hindi ko mo tinawag ni Pablo na banal na yung mga kapatid o tayo tinatawag na banal, ibig sabihin niya ganun ang proseso. Idaan na lang natin sa mabuting pagtanggap na parang si Brad Bryan lang yan, may mga bumibiro, kahit hindi pa po siya gagraduate, parang next year daw gagraduate, ay hindi pa gumagraduate, tinatawag ng attorney. Parang ganun lang yon. Kaya diyan, nakita nyo na buhay pa, banal na. Pwede naman po yun, nasa atin po yun, kung tayo ba ay lagi magsusumikap, mismo kahit tayo buhay pa't nasa lupa pa lamang, ay pwede na tayo magtawagan din ng mga banal na kapatid. Ayan po yung sinasabi diyan. Sa number 2, verse 2, bilis-bilisan nyo, patakbo ng makina. Na siya'y tapat sa naglagay sa kanya, nagaya rin naman ni Moises sa buong sambahayan niya. Si Moises, kahit nung bandang huli, nabaliwala yung kanilang pagsisikap dahil lahat ng tinuturuan niya, puro napunta sa raw 4. Napakalaki ng effort at pagsisikap ni Moises mula umpisa. Sinulat niya yung Bible down to the very least of the part of the families. Nabaliwala. Pero yung pagsisikap ni Moises, pinupuri pa rin siya kahit sa huli. Kahit na, ang mga pumalpak po kasi hindi naman si Moises eh. Ang pumalpak yung mga tinuturuan niya na nung huli ay natuto na ng kung ano-anong kawalangyaan sa buhay.
Kaya pinalitan ni Jesus si Moises dahil hindi na magkamayaw, hindi na magtama ang ugali ng mga tao. Pero still, nananatili pa rin pinupuri ng Diyos, pinupuri ng banal na kasulatan si Moises. Maging si Moises daw, kahit nung buhay pa siya, buo niyang sambahayan, ay naging tapat sa Diyos. Yun nga lang, nawalan na ng mabuting bunga yung mga pinagsisikapan ni Moises. So ano po ang moral lesson na inihahatid sa atin ng mga talatang ito? Na tayo po habang may buhay, kayo po lahat ng kapatid sa iba't ibang mga lokal, ay kinakailangan manatili sa pagsisikap. Wala po sa ating hihinto na magdidesisyon na once a month na lang anya ako sasamba sapagkat ako na may tapat sa Diyos. Hindi po tayo ang nakapagsasabi ng ating status. Hindi tayo parang si Joel Villanueva na sabing, hindi ko sisirain ang aking pangalan, hindi ko sisirain ang aking katapatan, may kabaligtaran naman yung lumalabas. Are you aware of what is happening right now? Meron silang party list. I'm sorry kung nasa haluan ng ganito kasi real talk lang ako. Meron silang party list na Sibak party list. Which means, I don't know the complete meaning of Sibak. Ang alam ko yon sa huli ay anti-corruption. Citizens, blah, blah, initiative, blah, blah, anti-corruption, something like that. Na doon siya nag-congressman, tapos ngayon ang congressman doon ay tatay niya si Eddie Villanueva. What do I mean? Anti-corruption ka pa, anti-corruption. Ngayon naman sumama ka naman sa grupo na nagtatakip sa ayaw nang imbestigahan ang flood control. What is happening? Salita sila ng salita ng kabanalan, tapat sa Diyos. Ito ang desisyon ng Diyos, sinasama pa ngayon ng Diyos sa kawalangyaan sa flood control. Mga kapatid, this is the reality of life. This is the real happening in our real world. Magtataka ka, ba't nangyayari itong ganitong bagay sa tunay na buhay? Ganun po pala. Nung araw, akala ko sa mga drama, sa mga pelikula lang nagkakaroon ng mga ganon. Sila Romy Diaz, Joaquin Pajardo, walang sasabihing matino yan, puro kawalangyaan ang sasabihin. Pero ngayon, sa real world, sa realidad, makakakita ka ng taong sumisigaw na, ito ang gusto ng Diyos, kami ay tapat, kami ay lumalaban sa korupsyon. Pero ang realidad ay nakikita mo na maling-mali. Hindi yun ang tunay na niloloob ng kanilang damdamin. Kaya ito po ang ating assignment, mga kapatid. Ikaw ba ay nagbabanal ka pa ba? Naniniwala ka pa ba sa kahalagahan ng paglilingkod sa Diyos? Naniniwala ka pa ba na mahalaga sa tao ang pagsamba? Natatandaan mo pa ba na itong pagsamba ay ito ang ating, kumbaga, pinakagasolina, energy na gagamitin natin sa buong linggong darating? Sasamba ka muna pag linggo para ikaw ay magkakarga ka ng patnubay mula sa Diyos, basbas mula sa Diyos. Dahil bukas ay Lunes, papasok tayo sa panibagong pagsisimula ng araw. Kapag hindi ka nakasamba, hindi ka nakapagpaalam sa Diyos, para tayong mga walang utang na loob na basta na lang papasok sa mundo ng mga araw. Ano po yung mundo ng mga araw? Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Papakialaman mo yan, lalakad ka dyan, mabubuhay ka, gagawa ka ng lahat ng kapakinabangan mo. Pero hindi ka nagpaalam sa Diyos, isa kang taong kulang sa pagbabanal at kulang sa katapatan. Diyan po tayo tinitingnan, mga kapatid, kung gaano tayo nagsusumikap na maging mabuting kaanib sa Iglesia ng Diyos na buhay, na tanging relihiyon na nakasulat sa banal na kasulatan. Ayun, unti-unti nang nalalaglag ang iba. Ang JIL, sumigat po yan 1980 up to last week. Ngayon marami na nag-aalisan sa kanila dahil isinama na nila ang Diyos sa korupsyon. Okay, next. Talata. Ano ang tinatawag na kabanalan? Medyo puntahan nga po natin ayon sa definition ng Bible. Ang kabanalan ba ay yung basa ka lang ng basa ng Biblia pero wala ka namang religion? Ang kabanalan ba ay yung naniniwala ka sa loob mo na may Diyos pero wala ka namang sinasambahan?
Paano ba makikita sa tao ang nagbabanal? Unang Pedro 1:15 hanggang 16. Sabi po natin, ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag. Sino po yung tumawag sa atin? Ang Diyos. Ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Everyday, yung paraan ng pamumuhay natin. Mahirap po maging perfect, ano po? Mahirap din yung pastor ka, nagsasalita ka sa gitna, pero tinitingnan ka lang tao. Banal-banal, may kalokohan ka rin sa buhay. Alam po natin yon. Pero hindi nangangahulugan na tayong lahat ay walang... Ibig sabihin, no, let us go back always on this special quotation. Nobody is perfect. Walang perpektong tao, pero kailangan nating araw-araw magsikap na maging perpekto. Wala kang perpekto, pero hindi komot walang perpekto, hindi ka na magsisikap na maging perpekto. We all have sins committed. Marami tayong nagagawang kasalanan, pero ang pinakamaganda diyan ay tinuturuan naman tayong humingi ng tawad. Ang masama, dagdag ka ng dagdag ng kasalanan, hindi ka naman humihingi ng tawad. Normal lang po magkasala sa tao sapagkat tayo marupok. Ang pinakamaganda dyan at natutuwa ang Diyos sa tuwing ikay nagkakasala, naririnig ka ng Diyos na humihingi ng kapatawaran. Let us go back. Magpakabanal daw tayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Ginagawa ba natin yon? Tayo ba ay parang mga politiko na ang babait? Pero alam mo namang ang pamumuhay nila ay mayroong smuggler. Nabubuhay sa sabungan, nabubuhay sa pagtitinda ng mga piniratang mga paninda. May mga ganun. When we talk about pamumuhay, yung means of living, what is the source of your everyday living? Yung tinatawag na means of living, yung bang kinalaman, yung pamumuhay mo ba, yung ginagastos mo ba ay saan ba nanggaling yan? Baka mamaya ay yan ay galing sa kasamaan. Yun yung sinasabing magpakabanal ka sa lahat ng uri ng pamumuhay. Maraming mayaman ngayon, mga kapatid, pero hindi sila makakatindig sa harap ng simbahan at makapagtataas ng kamay na salamat, O Diyos, sa iyong patnubay na ako'y nagtatagumpay sa pagtitinda ng kahon-kahong smuggled na mga sigarilyo. Mahirap tumayo doon. Kahit mayaman ka, kahit bago ang helicopter mo, bago ang bahay mo, marami kang kotse, sisimba ka lang para yumuko kasabay ng pagluha at paghiling marahil ng kapatawaran. Panginoon, patawarin mo kami sapagkat gusto ko lang tumulong sa maraming mga tao kahit na ako'y nagtitinda ng ipinagbabawal na droga. Pwedeng ganon. Malay natin ano. Kaya pinakamasarap sa buhay natin, kahit tayo mahirap, ang kinakain natin ay hindi galing sa kawalangyaan. This is one of our basic assignment. Magpakabanal tayo sa lahat ng uri ng paraan ng pamumuhay. Mahirap maging totally malinis. Malay natin, tindera tayo ng langgonisa. Pure ang puso natin ay malinis. Pure. Yung palang nabili mong baboy ay double dead. Hindi mo alam yun. Hindi naman ikaw ang nagbenta nun eh. Naalala ko nung araw ang kasabihan, kaya daw nauso langgonisa. Dahil pag nagkakasakit daw ang baboy, ginagawa langgonisa. Meron naman ding hindi. Talagang malinis na kung masarap yung langgonisa, kahit hindi double dead ay ginagawa nila. My point is, minsan mahirap magmalinis. Sa puso mo, malinis yung paninda mo, pero ikaw ba ang gumawa nun? Hindi mo naman din sure, di ba, kung malinis yung paninda mo. Parang ganun lang po. Ang pinakamahusay na takbo ng buhay, yung lagi kang sumasangguni sa Diyos, kaya nga tayo lagi sumasamba. Hindi tayo pwedeng magyabang na kaya nating mabuhay ng isang linggo na puro lang isip lang natin ang sinusunod. Hihingi tayo ng pagkonsulta, hihingi tayo ng partisipasyon, sasangguni tayo sa Diyos kahit hindi naman direkta nakikipag-usap sa atin ng Diyos. Yung makita ka lang na ikaw ay sumasamba, nagbibigay galang ka sa oras ng pagsamba, yun po ay napakalaking bagay na matatawag ka. Hindi lang ng Diyos, kundi ng mga kapatiran,
Hindi lang ng kapatiran, kundi mismo ng iyong sariling pamilya at ng mismong sarili mo. Mismo sarili natin ay magiging proud sa atin sapagkat tayo ay nagbabanal at tapat sa pagsusumikap. Let us go ahead. Santiago 3:13. Next. Babantayan nyo na agad. Oh, ito. Reality. Sino ang marunong at matalino sa inyo? Paano ipakikita yung karunungan at katalinuhan? Yung lagi kang honor, katulad ng aking apo? Paano masusulit yan? Paano pakikinabangan ng Diyos na ikaw pala matalino at marunong? Ipakita niya sa pamamagitan ng mabuting kabuhayan ang kanyang mga gawa sa kaamuan ng karunungan. Yun lagi yung magkakaantas, magkakaugnayan. Pagka sinasabing marunong ka, yan ay biyaya ng Diyos sa iyo, pero gagamitin mo lang din naman sa hindi mabuting bagay. Ang laging sample ngayon ng kawalangyaan for mga politiko. We are not saying that all of them are bad. Pero karamihan ng mga walangya ay yung mga paano ka ba makakapag-apply ng candidacy for congressman kung wala kang pera? And mostly, lahat ng may pera, may mabilis yumaman, ay kung saan-saan nanggagaling. Lalo nitong Nabucco na meron palang pinagmumulan ng pondo, lahat ng mga kaalyado ay bibigyan ka ng mali-maleta, not for your own family consumption, but instead, yung mga mali-maleta na yon ay pondo para sa susunod na eleksyon, meron kang pinapamigay. Para yung buong batch ng inyong barkadahan na gumagawa ng batas, ay lagi kayong magkakasama. Ang Speaker of the House ay lagi kayong aambulan ng mali-malitang pera, hindi para ibili ng kotse, hindi para ibili ng bahay, kundi yan ay pondo na hindi mo gagastusin up before the end of 3 years, which one term equals to 3 years, meron ka agad ng pondo na 45 milyon ng isang maleta na uubusin mong pampamigay sa mga botante. Yan po ang kaukulang na itinitindig ng katotohanan dito po sa buhay na ito. What I am saying is, kung matalino ka, it is not enough. Hindi sapat na ikaw ay matalino lang, kailangan mo ng pera para ikaw ay maging congressman at para maging senador. Ngunit kung wala kang pera, ano na lang ang mapapakita mo sa Diyos? Magpakabait ka na lang sa pamumuhay, maging maamo. Bakit ba masasabing ang tao ay maamo? Maamo sa Diyos. Pag mayabang ang tao, mahirap niyang utusan. Nakita nyo sa barkadahan, 7, laging meron dyan tagabili. Tagabili ng posporo, tagabili ng yelo, taga-sibak, tagabili ng sardinas. Merong leader dyan, taga-utos. May vice president, yung second sa leader. Meron panggitna. Ang makikilala mo dyan sa bawat 5 barkadahan, may leader, mayroong utusan. Sino ka doon? Bakit ka laging utusan? Which is normally, ang katwiran dyan, pasensya ka na pare, ikaw pinakabata eh. Hindi naman kung umuutosan ka, ikaw ang tanga. Hindi kung umuutosan ka, ay ikaw yung mahina ulo. No. Minsan dinadaan yun sa edad eh. Ang barkada mo ba naman, 70 years old, 55, 54, tapos ikaw eh 22. Siyempre, pag bili ng yelo, ikaw nabibili. Ganun lang yun. Our point is, ano ang status mo sa buhay? Yung sinasabing maamo, meron kasing hindi marunong makiramdam. Ikaw na nga yung pinakabata. Ikaw mo ba ako bata? Ako na lagi utusan? Hindi po maamo. Walang self-initiative. Mahalaga po yung self-initiative. Yung marunong ka makiramdam, ay ako na to. Wag na po kayo, ako na po. Halimbawa, may bubuhating mabigat na sopa. Hinayaan mo pang yung matanda ang nagbuhat, malakas ka naman. Yung mga ganun pong bagay ay bahagi ng kaamuan. And the most important thing is maamo kang sumusunod sa batas ng Diyos. Hindi ka na pinupukpok. Hindi ka na pinapaalalahanan ng iyong kapamilya. Daddy, may pagsamba ngayon. Bakit ganito ganyan? Lasing ka na naman.
Ano kamakailan, may nabalitaan, ministro natin, ha? Sabi ko nga, nobody is perfect. Sasamba na lang ay nabubuwal daw sapagkat lasing. O pinamahinga mo muna natin, pinamahinga ko muna yon. Sabi ko, mamahinga ka muna ng konting habang buhay. Pinamahinga ko muna. Kasi hindi naman atin ang bayang banal, hindi natin pinagdadamot. So sa halip na itiniwalag, sabi ko, mamahinga ka muna ng konting habang buhay. Hanggat buhay siya, pwede siya mamahinga. Hindi muna nagtuturo. Pero maybe one day, pag nakita natin nagsikap siya at nakiusap uli na gusto niya magturo, why not? Di po ba? Kailangan natin maging maamo, self-initiative. Ikaw mismo ang magpakita ng kaamuan sa lahat ng kautusan ng Diyos. Hindi ka pinapalokpok, hindi ka pinaparusahan, hindi ka na laging sinasabihan. Yung mga ganun, hindi maamo yun. Kumbaga sa laruan ay di baterya, robot. Yung robot, basta bagong karga ang battery, papalakpak yan eh. Eh tayo, mahirap yung hinahampas ka pa bago magbanal, bago manalangin, ay hinahampas pa ng mga magulang. Yun po yung kaamuan. Let us all be maamo sa lahat ng bagay. Next, mabuting kabuhayan. Konti na lang po. Efeso 4:24. Napaka-meaningful po ng bawat talata na ito, kaya't atin po, sabayan niyo po akong namnamin ang bawat meaning. 24. At kayo'y mga bihis ng bagong pagkatao. Kailan ito? Everyday. Hindi pwedeng binotismohan ka ng, ako po, binotismohan 1980. Grade 4 po ako noon. Nabotismohan ako. Hindi ibig sabihin mula nung 1980, maganda na ang damit, not the real cloth, yung damit ng pamumuhay. Ibig sabihin, dati, may kawalangian ka dati, ganit, hindi mo alam ang batas, sumasamba ka sa Diyos-Diyusan. Nung nakilala mo ang tunay na iglesia, ay naging maayos ang iyong pagkatao, yung ugali mo na ayos. Everyday, ay pagsisikapan mong manatili. Hindi pa pwedeng magyayabang ka na, ay ako po, banal na tao na. Hindi ganun eh. Any moment, pwede kang biglang maligwak, pwede kang magkamali. Kaya ang pagsusuot ng bihis ng pagkatao, hindi po yung bihis na ito lang ha. Kasi dito nagtatalo nung araw sa debate, ang kapatid na Abilino, at saka yung kaniyang inalisan na iglesia sa Santa Maria, iglesia ni Perez. Doon talaga, anyway, wala din namang masama. Kaya lang, that is not the basic part of the rule na ang babae kailangan lagi nakaputi. Kailangan mahaba buhok. Pampaganda lang, pampaganda sa itsura, bakit ba hindi? Pagkasunduan natin, lahat ng babae mahaba buhok, lahat ng babae puro puti. Pero sa Biblia, walang ganon. Walang matinding utos na kailangan ang babae pag magsisimba ay nakaputi. Iyon ay napagkasunduan lang nila. Kaya nung umalis ang matandang kapatid na lolo, para maiba doon sa kanyang nilayasan, pwede na tayong colorful. Pwede iba-iba kulay. Tama na, wala naman nagbabawal na bawal ka sumamba na nakakulay pula. Bawal ka sumamba na nakaitim. Walang rules na ganon. Binibigyan tayo ng kalayaan. Ngunit, ibabatay natin sa maayos na pamumuhay. Baka mamaya naka very short. Tapos naka-spaghetti strap. Alam naman natin na pantulog lang yan, pantulog. Pag-uwi si Papa, pag-uwi si Lablab, pwede nakagano. Pero papasok ka sa simbahan, naka-short, at alam na natin yung no need to explain. Ikaw mismo ang iisip kung anong klaseng pananamit din. Bagaman yung pananamit na sinasabi dito ay hindi yung damit, wala tayong batas tungkol sa damit. On the previous stories of our chart, medyo napag-usapan nun yung tungkol sa pantalon as part of the payo. Hindi po siya batas, part of the payo. Kasi dinidefine pa ng mga panahon na yun. Originally, para saan ba talaga yung pantalon? Sa lalaki ba o babae?
Merong time na pumasok na nung ma-introduce sa Pilipinas ang pantalon ay talaga pong sa lalaki muna in-introduce. But there are some part of the history na meron ding pantalon na exclusively para sa babae. Especially right now, di ba, pag bibili ka ng maong, makita mo, may bewang yung maong, may korte. Maliit ang bulsa pag babae. Skinny. Hindi kang pantalon ay lalaki lang. Mali po yung definition na yun. Kaya kung tatanungin, bawal po ba sa atin ang pantalon? No, walang nagbabawal sa atin, sa babae na magpantalon. Pero doon sa pinanggalingan ng kapatid na lolo, kapatid na Abilino, bawal sa kanila magpantalon. So nung nandun pa siya, siyempre, hindi niya masabing, ano naman ang katwiran at bakit pinagbabawal ang pantalon sa babae? Wala namang nakalagay sa Biblia na bawal ang pantalon. Pagpunta mo sa mall, para patunayan mong sa lalaki lang ba pantalon, bumili ka nga ng pantalon na square pants. Nasusuot, although ngayon, parang yung apo ko, parang naka-square pants eh. Hindi mo na maintindihan ngayon na pantalon kung imbornal ba o kumot. Napakaluwang. My point is, may pantalong pambabae, may pantalong panlalaki. But the only consideration na masasabi natin, hanggat maaari, as much as possible, ang mga babae, pagsasamba, kung may iba namang damit. Again, inuulit natin, hindi po bawal sa babae ang magsuot ng pantalon. But, kung matatapat na ibig sabihin, nasunog lahat ng damit mo, pantalon na lang natira, pwede ka rin namang sumamba na nakapantalon. Pero hanggat maaari na meron ka maisusuot na iba, hindi natin pinagbabawal. Pero bilang bahagi ng formal na pagharap, kung kukontrahin mo naman, matigas na lang siguro ulo mo, hindi ka maamo. Gusto mo lang talaga, bakit ba? Ako masusunod eh. Merong mga taong ganon. Kaya nga sinasabi, batas ng kaamuan. Hindi bawal pantalon, pero pagsasamba, harap ka sa Diyos, yung formal na, hindi medyo, yung formal na damit. Yun po yung sinasabi. Next, kaya napakaganda ng mga talata natin ginagamit. Juan 17:17, ano naman po ang itinuturo naman dito tungkol sa pamumuhay? Let us always remember, yung paksa natin, balikan nga natin ang kabanalan at pagtatapat. Kasi baka nawawala po tayo sa sa idea. Yan yung ating nililiwanag. Sa araw-araw, magbabanal ka, magtatapat ka. Ibig sabihin, pipilitin mong magawa lagi sa araw-araw yung batas, tapat ka. Ito pa, assignment natin, araw-araw, pakabanalin mo sila. Sino yung sila? Tayo pong lahat. Paano tayo magbabanal? Sa pamamagitan ng salita, ang salita ng Diyos. We are always guided by the Bible. Ito ang ating konstitusyon. Kung sa buhay ng tao, binabali nila ang konstitusyon, sabi nila, sometimes we need to bend the law. Ang Biblia, hindi natin mabebend. Bending the law sometimes doesn't necessarily mean changing the law. Yung pagbend the law, medyo binabaluktot mo lang, pero ang dulo, yun pa din. Just like washing the clothes. Originally, primitively, pagkalaban ng damit, sinasampay natin, di ba, sa araw. Yun ang original na, hindi naman siya law, pero original na nakasanayan natin. Pero dumating yung time na nagbe-bend na. Pwede na palang wala sa araw. Meron na ngayong, ano tawag doon, yung spinner dryer. Maya-maya, tuyo na. Yun ang example ng bending the law. Pero ang product pa rin sa dulo, natuyo pa rin yung damit. Kasi napag-uusapan namin yun sa DepEd. Ang original na batas sa pagbibigay ng card ay laging Sabado. Under the DepEd Memorandum number blank, blank, blank. I forgot the number. Paano yung Sabado? Family day, wash day. Ang daming trabaho ng Sabado. Tapos yung teacher pa mismo, napakahalaga ng Sabado. Tapos doon mo pa magpapamigay ng card. Kaya ang nangyayari, hindi sinusunod. Throughout the archipelago of the Philippines, nagpapamigay kami ng card, sometimes Friday. Pero pag binatas yan, bawal. Pero ang nagbe-bend kami ng law,
provided na maraming makikinabang. Yung magulang hindi na maaabala sa paglalaba, yung teacher makakapamahinga. Mabuti pa rin ang interes, pero yung resulta ay iyon pa rin. Kapag memorandum, o siguro sa Constitution, baka pwede gano'n, pero sa Biblia, hindi pwede pagbalok-baloktutin. Hindi pwede rito yung bending, binabaloktot muna, pero same yung result. Hindi po uubra. Siguro, yung atin ba, no? Yung pagkakaroon natin ng online service, maybe it is a part of low bending, parang in-extend, parang gano'n din, pero gano'n, ano. Kaya mahirap din minsan magsalita, no? Ang mahalaga makasamba sa Diyos. Ganon nga rin pala yung araw walang online pero ngayon meron na. Pasalamatan natin ang ating Panginoong Diyos sa lahat ng pagkakataong binibigay sa atin. Let us continue. Magiging banal ka lang sa pamamagitan ng salita ng katotohanan. Next, Kawikaan 28:20. Ano naman ang tinatawag na katapatan? Malapit na po tayo, 4 na lang. Bilangin po natin. This is the first. 8:28:20. Ang tapat na tao ay nananagana sa pagpapala. Minsan, pray tayo ng pray. Pagpalain mo ang Panginoon, pagpalain mo po kami. Hindi ka naman pala sa tapat sa... minamalas ka, hindi ka nagiging successful. Why? Baka may nakakalimutan ka. Baka madalang pa sa patak ng ulan sa tag-araw na sumamba ka, tapos maghahanap ka ng success. Hindi ka nga nakakapagpasalamat man lang sa Diyos ng isang beses man lang sa isang araw kapag kumakain ka o kung matutulog ka, tapos dasal ka ng dasal, Panginoon, ba't hanggang ngayon di pa ako sinuswerte? Ba't lagi ako minamalas sa trabaho? Bla bla bla. Ang tapat na tao mananagana sa pagpapala. Tapat ka ba sa Diyos? Bakit ka malas ngayon? Hindi ka siguro tapat. What is the ruling? Siyang nagmamadali sa pagyaman ay walang pagsalang parurusahan. Napakatiyakan niya na Biblia may sabi niyan. Anong parusa? What are the consequences that you are experiencing right now? Anong kamalasan ang tinataglay mo ngayon, kapatid? Ang kamalasan ay kaparusahan. Ang kaparusahan ay laging ginagawa ng Diyos sa mga nagmamadali, sapagkat ang nagmamadaling yumaman, nakakalimot sumamba. Pag dumami na ng dumami ang branches ng iyong mga julabi, ng mga makdo, hindi mo na maintindihan kung paano pangangasiwaan ang laging nagsasakripisyo diyan ay yung oras ng pagsamba sa Diyos. Kaya hindi pa tayo buhay, wala pa ang mga kanununuan ng ating lolo, nakasulat na ito. Ang buhay pala ganito. Pag masyado kang masipag, masyado kang aggressive, masyado kang nagpapayaman, walang pagsala. Ibig sabihin, this is very definite. Tiyakan to na makaka-experience ka ng kaparusahan. In any form. Pwedeng namatay ka agad. Pwedeng nakakaranas ka ng mga problema. Yun yung parusa eh. Pwedeng nagkakasakit ka. We are not saying na kaya kami sakit ngayon ay pinarusahan ka. Hindi ganoon yun. Ang problema nga, hindi natin alam kung bakit nagkakaganito. Sabi din naman, ang mga tapat na tao ng Diyos ay laging nasa kalagayang maliit. Munting kawan. Kaya hindi mo matrace ang buhay, ano? Kung ako ba'y pinaparusahan o talaga lang kaming ganito? Ang pinakamahusay, mga kapatid, no matter what, para hindi ka naguguluhan, maging tapat ka sa paggawa. Sabi nga ng kautusan sa sundalo, yung sumunod muna bago magreklamo. Saka na reklamo pagka-retired ka na. Pero hanggat ikaw ay sundalo, always follow the command of the commander. Ganun po yun. Huwag magreklamo. Ito tandaan nyo lagi, ang tapat, laging pinagpapala, yung nagmamadali, pinarurusahan ng Diyos. 28:20, next. Galatia 5:22, dalawa na lang. Tatapat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig,
Kung meron kang pinaniniwala ang Espiritu ng Diyos, kaya ka sumasamba ngayon, may pag-ibig ka sa lahat. Pag-ibig sa sarili, pag-ibig sa kaluluwa mo, pag-ibig sa pamilya, pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa katinuan ng buhay. Bunga. Ano magiging resulta nito sa iyong buhay? Ikaw ay mayroong pag-ibig, may katuwaan. Naranasan mo na ba yung kahit wala kang kausap ay natatawa ka? Hindi po yan yun. Ikaw lang ngayon ay naluluka. Hindi ganun. Ang katuwaan, ibang nararamdaman mo yung kasiglahan. Hindi ka problematic. Positive ang iyong aura. Ganun lang eh. Di ba, tingnan niyo yung mayayaman minsan, punong-puno, hindi na nagsusuklay, punong-puno ng notebook na hawak. Nagkakalaglag ang pera sa bag. Pero ang mukha is stress. Stress. Yung parang sa buntes, stress mark. Iba ba yun? Stretch mark naman pala yun. Nai-stress pagka walang katuwaan. Ano pa? Payapa. May pagpapahinuhod, patawaran. Hindi ubrang marami ngayon, magkakapatid. Sila pa magkakagalit. Nagdimandahan ng whatsoever. Kagandahang loob, kabutihan, at pinakahuli, kaya pumasok sa paksa natin, this is the very heart of our paksa, ang pagtatapat. Tapat sa tungkulin sa Diyos. Sa maraming pagkakataon sa buhay natin, there are times na hindi tayo tapat. Minsan umiiral yung kapilyuhan. Ang bahagi ng kapilyuhan ko, pag bumibili ako ng fishball, ewan ko, baka ugali nyo rin yun eh. Lagi ako sumusobra ng 2, pag hindi nakatingin yung mama. Mabilisan yun, mabilisan. Pilyo tayo eh. O baka ako lang ba? Kayo rin siguro. Yun yung sinasabi natin na nobody is perfect. Walang tapat. Kaya nga sinabi, magtapat kayo. Bakit iniutusan tayo magtapat, mga kapatid? Because in many chances in our lives, hindi tayo tapat. Hindi tayo tapat sa teacher, hindi tayo tapat sa katabi, hindi tayo tapat sa boss, hindi tayo tapat sa whatsoever. Diba? In many chances, hindi tayo tapat. Kaya tayo inuutosang maging tapat. Bahagi yan ng pagbabanal, bahagi ng tinatawag na pagsusumikap ang maging tapat. Bagaman nobody is perfect, pero you still need to try. Kailangan mong magsikap na maging tapat sa araw-araw. Hindi tayo sa pagpasok lang, di ba? Lagi natin, ang batas sa trabaho laging dapat maaga. But we have so many reasons. Tinanghali na puyat, ang end of the story na late ka. Sa school, ganun po ako. Kadalasan, nung pasok ko, 9:00. Tapos, uuwi ako ng maaga. Hindi ako kina-question ng mga teacher kasi ako ang boss. Pero nung naipaliwanag ko sa kanila kung ano dahilan, ay humanga po sila. Sabi ko, nung kumakain kami, mga kasama, okay, gusto kong magsalita. Alam ko nasa sa loob nyo, natingin nyo pag dumarating ako ng 9:00, akala nyo ako'y late. Hindi sila kumikibo. Ganito yan. Maaga akong pumasok. Alam niyo ba, yung pasok ko ngayon para bukas to, advance to. Yung pasok, Martes kami nag-uusap, sabi ko, yung pasok ko ngayon, kalimutan niyo na yung araw na to. Yung kahapon ko, baliwala, wag na akong bayaran. Yung pasok ko ngayon ay para bukas. Martes di ba? Miyerkules bukas. Nakita niyo ako late. I am not late. Advance pasok ko to para bukas. Pang Miyerkules ito. Di ang aga. Maaga pa ako. Kaya lang pagdating ng ewan ko kung saan magsasuffer yung sa dulo o sa previous. Lagi akong advance. Ang masama ay gayahin din nila ako. Puro na lang kami advance. Dati ang dahilan ko tanghali nga ako pumapasok, maaga naman ako umuwi. Luma na yon. Ako ngayon ay advance sa pagpasok. Yung pasok ko ng Miyerkules,
Martes pa lang, ay yung pasok ko ng Martes para sa Miyerkules, di ang aga pala. So much of the talking, ano yung ating huling talata? Meron pa palang dalawa. Apokalipsis 2:10. Huwag mong katakutan ng mga bagay na iyong malapit ng tiisin. Ano yung unang-unang malapit na tiisin? Yung, di ba, ang dami nating experiences, mga kapatid, about what is happening in our real life situation. Yung mga bata dyan, yung mga 30s, 40s, di ba para kang hinihila? Ano yung malapit ng tiisin? Unti-unti, nagkakamatayan na mga relatives mo, mga lolo't lola mo, patay na lahat. Dati buhay kayo lahat. Mga teacher mo, buhay na lahat, kaklase mo. Ngayon, sa isang nagkakalaglagan, wala ka nang ginawa kundi pumunta sa burol. May namatay kang kaklase, may namatay kang amain. Dito pala sa Santiago Clan, may patay tayong anak ni Lolo Ento sa San Roque. Ewan ko, nailibing na. Nabasa ko lang. Si Tata Bobong daw ba yun? Part of the story. Di ba yung malapit ng tiisin? Dati-rati, buhay pa tatay mo. Tapos ngayon, namatay na. Tapos yung moment na ikaw, malapit ka na rin. Para kang hinihitit sa imbornal. Malapit ng tiisin. These are the realizations of our life. Pupunta ka rin dito. Kaya magtino ka ngayon, hindi laging bata ka, hindi ka laging may pera, hindi ka laging malakas. Kapatid, darating ka sa punto ng araw na malapit na maganap na ikaw, dati-rati malakas ka, masigla ka, tumatakbo ka sa bukid, ngayon hindi ka makatayo. Parang yung aming ina, pagka naalala mo ng araw, napakalakas, naglalaba, nangahambalos ng aso, nag-aagalit. Ngayon ang nagagawa na lang ay maupo, humiga. Pag inisip mo, kawawa ka naman. Why? Ba't ka kawawa? Ikaw ba? Aabot ka ba ng ganong katanda? Naaawa ka ngayon, you are only 30 years old, baka mamaya 35 pa lang patay ka na. So, hindi mo masabi buhay talaga eh. Ang buhay nakadesign, ganito tayo ginawa ng Diyos. Lahat tayo tatanda, lahat tayo magkakasakit, lahat tayo mapipilay. Ang pinakamagandang buhay na dapat nating maranasan sa buhay na ikaw ay bata't malakas pa, magbanal ka, maging tapat ka, umibig ka sa Diyos, lagi kang magsikap na maging maamo, masunurin, at huwag kang matakot sa nalalapit na araw. Gaano kayo kahanda na tumanda? Mahirap din tumanda, no? Pero ang pinag-uusapan, gaano mo tinatanggap na matanda ka na? Merong iba, 77 na yung babae, nakakulay pink pa ng damit, nakarapols pa na, hindi niya matanggap yung, di ba? There are those chances that proves na there are people na hindi nila matanggap na sila matanda na. Minsan mahalay naman yung 80 years old ka na, nakapink ka pa ng Sanrio. Ang unan mo ay, ano pangalan nun? Dalawa yun, di ba? May Sanrio, may ano yung the other, yung kalaban. Star Ranger nung araw kami nun, yung nakakulay pink. Meron kaming nakatabi nun sa Carpa, sa ospital. 90 years old, talaga naman, pati banig, kulay pink. Sanrio, sinelas. Yan ay kagusto niya, sa loob ko. Yung matandang rin, kaya halay-halay na itsura mo, mukha ka ng sitaw. Ang balat mo mahihiya ang itlog ng bayawak. Kutis siko. Alam niyo ba kutis siko? Kulubot na balat mo, tapos naka-power pop girls ka pa. Naka-Sanrio ka pa. What is the point? Ilagay mo sa tama na pag gano'n na edad mo, ibabagay mo yung suot mo. Hindi po tayo very conservative, hindi tayo mapaminta sa baka 85 years old ka na, naka-miniskirt ka pa, naka-neck short ka pa. Diba? Kinakailangan, we are aware of what we are. If you are getting old, accept it. Tanggapin mo na malapit ka ng tumanda. Pwede din naman pigilan when it comes to, ako mas maarte ngayon eh. Pag tinignan niyo yung aking, ang tawag doon, bumili ako sa Japan ng retinol.
Pamahid sa mukha. Pampigil yun sa kulubot. Pero hindi pink, ha? Nakita niyo buho ko ngayon, dati panot na ako, ngayon parang may korte na, may secret yan. May spray nito akong black. Pag in-spray ka, parang ang kapal niyan, Brad, oo nga. So, forma tayo, forma. Pati sa kamay, sa balat, meron kang mga pinapahid na mga retinol na lotion. I have my fully packed box of whatsoever, the drugs. I have the vitamin E, isang bote yun, 1,000 piraso. Meron akong vitamin C, meron akong collagen. I also have this fish oil, 6 yun. Meron pa akong yung pampaputi, glutathione. Nung ako'y Terrace Fortis, hindi ako nakapaglantod eh. Sabi ko, kailan ba ito? Kaya pag tinitingnan ko nga yung picture ko, compared to my previous years, mga 40 ako, parang mas mukha akong tao ngayon kaysa nung araw. Pero ang di ko gagawin, yung magsuot naman ng pambata. Just like what I'm telling you, kung babae ka, nakapink ka pa, ganun ka nakatanda. Medyo ayos-ayusin naman. So let us go back. Huwag mong katakutan ang bagay na malapit ng tiisin. Kung 80 ka, malapit ka nang mamatay, hayaan mo. Lahat naman mauuna lang kayo. Pero lahat, pupunta doon. Huwag na tayong matakot, tanggapin na natin. Narito, malapit nang ilagay ng dyablo ang ilan sa inyo sa bilangguan. Ang matindi, ang pangit, yung matanda ka na, dyablo pa ang naging kakampi mo. Parang si Joel Villanueva ng JIL. Susundin ko ang gusto ng Diyos. Tapos lumipat doon sa mga kriminal. Sinama pa yung Diyos doon sa kawalangyaan niya. Tumandan tarantado. Kung malapit ka na ba tumanda, papayag ka ba, dyablo, ang magiging kakampi mo at magsasama-sama kayo sa bilangguan ng kasamaan. Ano pa? Upang kayo masubok at magkakaroon kayo ng kapighatiang 10 araw. Magtapat ka hanggang sa kamatayan at bibigyan kita ng putong ng buhay. What is our assignment? Habang buhay, kahit matanda ka, bata ka man ngayon, tatanda ka, maging tapat ka sa lahat ng panahon at bibigyan ka ng putong. Ano yung putong? Reward. Bibigyan ka ng pagpapala ng Diyos. Hindi yung kung kailan ka lang may kailangan sa ka magdadasal sa Diyos, very doubtful, ikaw mismo doubtful na sagutin kaya ako ng Diyos sa panalangin ko, ikaw walang yakong tao na rin. 4 years na akong hindi sumasamba, tapos ngayon kailangan ko siya, sagutin kaya ako, Panginoon, patawarin mo ako. Ganun na lang naman tayo, di ba? Pag kailangan natin, napakahusay nating magdasal at hingi ng tawad sa Diyos. Panginoon, alam kong ako'y nagkamali at nagkulang, pero this time, patawarin mo ako, pagalingin mo ang ganito at ganyan. Ganun tayo. Pero yung ikaw ay araw-araw ay tapat, banal, wala kang utang sa Diyos, napakasarap manalangin, napakasarap magpasalamat, napakasarap humiling, sapagat alam mo na tapat ka at nagbabanal ka, wala kang absent sa paningin ng Diyos. That is the formula, mga kapatid. Last, huling-huli, Ezra 7:23. Lahat ng batas, lahat ng kautusan, kung wala ka namang sinasambahan, bali wala. Tandaan po natin, anumang utos ng Diyos, gawing lubos sa bahay ng Diyos. Ano ang bahay ng Diyos? Iglesia ng Diyos na buhay. So, this is the real and the very authentic and important rule of God. Mabait ka nga. Naniniwala ka nga sa Diyos. Naniniwala ka nga sa bayang banal. Mabait kang kapwa. Mabuti kang ama. Wala ka namang religion. Di ba sabi, lahat ng utos gagawin mo sa bahay ng Diyos. Kahit nagagawa mo ang utos kung wala ka naman sa bahay ng Diyos, bali walang lahat yan. Pagdating ng ulan at baha. Kailan ba nag-umpisa ang kauna-unahang flood control problems? Panahon ni Noe. Sino ang nalunod? Yung mga walang yang tao. May babae, may pilay, may bata. Kaya nga sabi, napakatalino ng Diyos. Bakit pati sanggol noon na wala namang kasalanan ay nalunod? Sagot, mamamatay din yun kahit
mabuhay, walang magpapadodo, walang gatas, walang mag-iintindi. Kaya pinayaan na lang din ng Diyos na mamatay sa piling ng kanilang nanay para mawalisan lahat ng masama sa mundo. Ang natira lang ay 8 tao na nung malaon ay sumama na din ng sumama. Ganyan ang takbo ng buhay ng tao. Bueno mga kapatid, yan po mahalagang aral na ating natutuhan. Napakaraming diwa, mabubuting aral ang ating pong pinag-usapan sa araw na ito, na tayo na po ang magtahi-tahi, mag-ipon-ipon pagdating sa bahay natin. Self-realization, lagi po nating tatandaan, napakabuti ng laging nagtatapat, walang absent sa mga tungkulin natin sa Diyos. Hanggang dito po, maraming salamat sa pakikinig. Muli po tayong tumayo at magpaalam sa ating Panginoon. Panginoon naming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa kakumpletohan ng araw na ito, sa mabubuting mga aral na iyo pong ibinahagi sa amin, sa lahat ng iyong payo, na patuloy na maghahatid sa amin na kami ay magbalik tanaw sa lahat ng mga importanteng mga kautusan na araw-araw ay dapat na maging bahagi ng aming buhay. Salamat sa iyong payo na kami ay laging maging tapat sa pagbabanal, maibigin sa katuwaan, sa kahinahunan, at sa pagiging matibay sa aming pananampalataya. Maraming salamat sa pagkakataong ito na kami tinawag mo rito sa dako ng iyong bahay, sapagkat gaya ng iyong kautusan, ang lahat po ng kautusan na aming magawa sa araw-araw, kung wala kami sa iyong bahay, ay mawawalan din ito ng kulay. Salamat po sa mabuting kapalaran na kami ay tinawag mo sa iyong bayan, sa iyong iglesia, upang palagi ang magsumikap na maging tapat at magbanal sa lahat ng gawain. Ngayon po ay nagtatapos kami at nagpapasalamat sa iyo, Ama, na handa na naman kaming bumalik sa aming mga tahanan at sa lahat ng mga gawain na aming pansamantalang iniwan at ngayon ay aming babalikan. Taglay po ang aming inspirasyon na naniniwala kaming muli mo kaming aalagaan at babantayan, ilalayo sa maligalig na kapaligiran na bunsod ng iba't ibang mga pinagmumulan. Ilayo mo kami sa mga biglaang kamatayan, Panginoon. Pagalingin mo nawa ang mga sakit na dumarapo sa buhay ng aming mga katawang lupa. Sa lahat ng mga kapatid sa iba't ibang mga lokal, alagaan mo po at ingatan ang aming mga malalayong mga kapatid na sa iba't ibang mga bansa na ngayon ay nakapanunghay po sa aming gawain. Pagpalain mo po lahat ng mga ngaral, lahat ng mga katandaan, ang mga magulang, ay tulungan mo po sa pagpapayo sa kanilang mga anak kung paano mapalalaki ng may kaayusan at pagpapahalaga sa pagkakaroon ng pananampalataya. Lalo na, ingatan mo po ang mga maliliit na bata, mga sanggol, na naway bigyan mo pa rin ng pagkakataong magsilaki sila ng may banal na pagkatakot sa iyong pangalan, maging kahalili namin sila sa tungkulin na kailanman ay hindi magmamaliw habang kami ay nabubuhay. Pagpalain mo rin ang kapatid namin nagpapasalamat dahil sa pagtatagumpay ng mga kagamutan na kaniyang tinataglay sa mga pagkakataong ito. Pagpalain mo po ang lahat ng mga kapatid, lahat po ng aming mga kasamahan, at kung yung loloobin, ang buong mundo, Panginoon, ang buong bansa, ay pagalingin mo po mula sa lahat ng mga kalituhan, mga kamangmangan, mga pagkakaalitan, mga pagkakabahabahagi. Pagalingin mo po ang kanilang mga puso at mga isipan upang nang sa gayon kung ito'y magaganap sangayon sa iyong katotohanan, ay lalo pang magiging kalugod-lugod ang magiging kalagayan ng daigdig para po sa iyong banal na kalagayan. Ang lahat ng ito, Panginoon, muli naming binabanggit. Ang lahat ng aming pangangailangan, ikaw na po ang bahala na magkaloob sa amin ang lahat ng ito. Ito po ay aming pinasasalamatan sa iyo, Panginoon,
at sa tuwina ay amin pong hinihiling na maganap po sana hindi lamang ngayon kundi sa lahat ng panahon ng aming mga buhay. Ito'y aming hinihiling sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Ang kapatid na nagpapasalamat, kapatid na Mary Grace, sa iyong dako, itanggapin mo ang pagpapala ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kinakasangkapang mga ngaral. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo para sa ating din pong lahat na nakikinig. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Umawit tayo ng awit ng paghahandog. Rito ay iyong alipin at napipisan sa iyong piling. Dalangin, awit ay inihain. Sana ay marapati banal na handog ang tanging alay ng iyong lingkod ay bendisyonan na kaya ng Panginoon. Ang handog na ukol sa Espiritu ay tungkulin ng lingkod ni Kristo upang ipahayag ang Ebanghelyo ng kanyang ministeryo. Muli po tayong tumindig, mga kapatid. Tayo muling magpasalamat at humiling sa Diyos. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, naririto po ang halaga ng aming mga tapat na pananampalataya. Tanggapin mo po, Panginoon, ang salaping handog na ito na bunga ng aming mga pagtatapat, na bagaman aming nalalaman na hindi man ikaw ang siyang tuwirang gagamit ng salaping ito, ito ay amin pa rin inihahandog sa iyo, Panginoon, at tunay na pinapangarap ng iyong bayan na ito nawa ay magsilbing isang samyong kalugod-lugod na ngayon ay makasasapit at makararating sa iyong dakong sinapupunan upang ito'y maghatid ng karagdagang kapurihan at kaluguran sa banal mong pangalan. Ipusan ng basbasan pahintulutan na ang halaga ng salaping ito'y magamit ng iyong mga ngaral sa mga pagtustos, paghahatid ng mga kaunlaran sa lahat ng proyekto ng iglesia gaya ng mga pagawain
mga pagtulong sa mga kapatid, bunga ng iba't ibang mga kadahilanan. Basbasan at pagpalain mo rin ang malaking bahagi ng salaping ito, magamit nawa ng mga tagapagturo, mga mangaral, sa mga panahong sila'y naghahatid naman ng iyong mga aral at salita sa lahat ng lokal na kinaroroonan ng mga alipin mong mga tagapakinig sa tuwing nagaganap ang mga araw ng mga pananambahan. Marapatin mo rin na mula sa salaping itong aming tinitipon ay magamit naman ito ng pangasiwaan sa pagtatalaga ng mga gawaing patuloy na makatatawag pansin pa ng ilan pa naming mga kaibigan at mga mahal sa buhay upang sila makarinig din naman ng iyong katotohanan mula sa pamamagitan ng iyong aral. Makasama namin sila sa loob ng iyong bayan na tumitiwala at nananampalataya sa iyong dakilang mga aral. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang halaga ng salaping handog na ito. Ganap po namin ngayong inihahandog at pinagkakatiwala sa iyong iglesia sa pamamagitan ng kaalaman ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Umawi tayo ng doxologia. Ang Ama ay Espiritu niya Patno Baisa At ngayon, sa bisa ng karapatang minsang ipinagkatiwala ng Diyos sa Kanyang kinakasangkapang mangangaral, naway tanggapin natin ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Amang Sama sa mga langit, at nawa ang Kanyang biyaya at pagliligtas sa pakikilakip ng Kanyang banal na Espiritu, ang siyang patuloy pa ring maghari sa ating mga buhay mula ngayon at magpakailan paman. Maraming salamat, mga kapatid. What's happened? Bigyan mo si attorney, si engineer. May mahiram bang pan-diesel dyan? Sa kalwalhatian, nagkakatipong mga kabataan, nasasayang puso